Buenos dias, damas y caballeros. Sumemplang na naman itong si Robin Padilla dahil sa isa na naman paepal na pahayag niya laban sa mga politiko na masyado daw ambisyoso. Parang hindi siya tumitingin sa salamin araw-araw. Sabi pa ni Robin, tigilan nyo na yung sobrang daming ambisyon ng mga politiko sa bayan na ito. Wala pa kayong nagagawa sa mga lokal ninyo. Yung iba, ano bang napatunayan nyo ng batas na ginawa at gusto nyo maging pangulo? Yan. Naging viral ito, of course, sa mga DDS. At syempre, ang tingin nila, syempre parang patama ito sa mga kalaban ni Sara Duterte. Pero ang dahilan naging viral ito ay mas nag-associate ito ng mga tao. In fact, nilalagay rin ng mga tao yung side by side ng picture nila ni Sara Duterte. At sinasabi ng mga tao, ang totoong pinapatama ni Robin Padilla, ang totoong taong kandidato na tinitira niya, ay si Sara Duterte. So, maaari, ganun nga, baka ganun, di ba? Baka gusto niya tumakbo ng presidente, pagka-presidente. Kaya tinitira na niya si Sara Duterte. Kasi so far, wala pa naman talaga mga kandidato na nagpupustura sa pagka-presidente. Si Leni, sinasabi ayaw niya. Si Risa Ontiveros, si Leni sabi busy pa siya sa Naga. Si Risa Ontiveros sinasabi open siya, pero hindi pa talaga niya open siya sa idea of kung siya ang pipili, pero hindi naman talaga siya naglalaway dito. So far ang politician na nag-anunsyo na tatakbo siya ng pagka-presidente more than 2 years ahead ay itong si Sara Duterte nung dineclare niya yung plano niya, formal niyang inihayag yung plano niya to run for president. At ginawa niya ito sa pagsimula ng taon noong February 18. Sabi pa nga ni Sara, ibalik natin ang tapang at malaksakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatagbo bilang Pangulo ng Pilipinas. So far, if we strictly if we interpret yung sinabi ni Robin Padilla in a very simplistic manner or logical conclusion, pinapatama niya talaga si Sara. Kasi si Sara pa naman nag-declare wala naman ibang nag-declare. Hindi naman nag-declare openly si Leni. Mixed signal pa nga binibigay ni VP Leni Robredo na gusto pa niya, kung siya ang masusunod, gusto pa niya magka 2-term dyan sa Naga para makakuha niya, ma-fulfill niya yung mga obligasyon niya sa citizenry ng Davao, ng Naga. And also si Risa Ontiveros busy pa rin sa Senado. Siyempre lumalabas rin yung pangalan ni former Senator Antonio Trillanes, pero hindi rin ito nag-declare na tatakbo siya. Iba yung mayor na talaga formal declaration. So kaya maraming mga netizen na sinasabi si Sara talaga ang pinapatama ni Robin Padilla. In this case, kung si Sara ang pinapatama niya dito,
So tama naman siya. May tama siya this time, talagang may tama siya kasi ah, wala nga talagang nagawa ni Sara Duterte in her long tenure as mayor, as vice mayor and mayor of Davao, and later as vice president. Wala. Dahil kahit naging presidente na si Duterte, during the time mayor si Sara sa Davao, wala pa nga hospital ang Davao. Unlike sa Manila, meron 6. Unlike sa Quezon City, dyan sa lugar namin, meron 2. Sana ang Davao meron na kasi progressive city yan, lalo na nung naging presidente si Digong. So wala at saka walang major structure sa mga government agencies dyan. Talong-talo sa Makati, sa Quezon City, Cebu, ganon. So wala talaga, wala talagang, at hindi nga gano'n na-improve yung buhay ng mga ordinaryong tao sa Davao. So baka ito na nga siguro ang pinapatama ni Robin Padilla, na walang nagawa si Sara sa Davao. Ang isang bagay lang naging parang na-attach kay Sara, or nakilala si Sara sa Davao, ay or na-attach sa pangalan niya yung mga proyekto, ay itong yung pag-hire niya ng 12 to 14,000 na ghost employees, at inubos niya yung 4.6 billion. Pinuhos niya yung budget ng syudad amounting to 4.6 billion sa 12 to 14,000 na ghost employees, according to a Commission on Audit finding. At siyempre nasangkot rin siya sa issue ng extrajudicial killing, na sinabi ni Arturo Lascanya siya talaga yung nakaimbento yung Oplan Tokhang. So in short, wala talaga rin siya nagawa for Davao City. And then nung naging DepEd Secretary siya, maalala lang natin na nagawa niya ay yung nag-introduce ng sipilyo, at yung ginamit yung confidential funds niya para kina Mary Grace Piatos, Xiaomi 8 at ibang mga false identities na binuhusan niya ng 125 million confidential funds in 2022 and 612 million confidential funds in 2023. And also under her leadership, nawala ng DepEd ng 21 billion in irregular disbursement, cash advances, computer anomaly at bribery dyan sa DepEd. So kumbaga siya talaga kung susiriin mo, i-analyze mo yung pahayag ni Robin Padilla, si Sara talaga ang pinapatama niya. Kahit hindi naman si Sara, pero yun ang reaksyon ng mga netizens. Kaya pwede natin sabihin parang yung nabumerang sa kanya yung banad niya sa mga politiko, nabumerang sa idol niya si Sara. So kumbaga wala rin, bokya rin si Robin Padilla sa patama niya sa mga kalaban ni Sara Duterte. Kasi lahat ng description niya sa mga ibang politiko mas nababagay or mas naangkop sa mga katiwalian at kapalpakan ng isang
Vice President Sara Duterte na napunta na lang sa mataas na pwesto na wala pa naman accomplishment sa mababang pwesto sa gobyerno. At syempre hindi na kailangan na lumayo si Robin Padilla, ganun rin naman siya. Ano ba nagawa niya bilang artista? Ano ba nagawa niya? Meron ba siya nagtayo ng mga NGO o ano para tulungan ng mga tao? Wala rin eh. Kung meron man, galing yun sa mga pondo ng mga politiko rin, kina Duterte. So wala rin yung kanya mismo, wala rin. Buti pa yung sa COVID, yung sa community pantry, yung si Non, at least nakagawa ng community pantry si Robin So yun, it's more like Robin is pointing towards Sara and towards himself doon sa pahayag niya na yun. In short, boomerang, semplang. Parang kwan, falling flat on his face, falling face down. Yun. So yan ang napala ng mga politiko na ang hilig umepal, ang hilig magmema, ang hilig umatake without considering na yung inaatake niya ay sarili niya o kaya kapwa DDS niya. Okay, so hanggang dito muna tayo, patapos na yung morning walk natin. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.